colon cancer ay third leading cause of death na related sa cancer. So according sa study ko, ang colon cancer ay pinaka-curable cancer disease pero tinawag siyang silent killer kasi wala siyang simptomas. Wala kang mararamdaman until such time na late stage na siya at mahirap na siyang masukpo. So, imagine mo what a tragic situation. Pagising mo sa umaga, hindi ka na makadumi. Kasi barado na iyong labasan ng po. So, kailangan butasan ka na sa tiyan at doon ka na pupupo. Alam nyo ba na 70% ng ating immune system ay nasa colon? Kaya kapag ang colon nyo ay punong-puno ng bad bacteria, ay talaga naman na babaksak ang iyong immune system. Kaya unang sign na ang isang pasyente ay merong sakit, baksak ang immune system dahil ang kanilang colon ay may toxic overload at hindi maka-function ng mabuti. So, nagsisimula ang colon cancer sa isang maliit na kuntil or polyps. Pero dahil nga sa kakakain natin, ini-ignore natin, kain ka pa rin ng kain ng mga unhealthy foods, yung maliit na kuntil na yun ay nade-develop into a malignant cancer. So, dun nagsisimula due to toxin overload kung hindi ka mindful sa iyong kinakain. Ate Mirna, after mong ma-discuss ano ba tong colon natin, ngayon naman po ituro niyo sa amin, sino-sino po ba yung may mga risk factors na makadevelop po ng colon cancer? Okay, ang mga risk factors natin ay mga poor digestive system, poor digestive function, yung halimbawa may GERD ka, may acidity ka, yan. Habitual constipation, hindi ka makapu. Halimbawa, ikaw ay dumudumi, matigas siya parang kambing at maitim. At paglabas ng pu mo, dapat form siya lumulutang. Etong pu mo dito ay hindi lumulutang. Red meat o mga processed meat, iihaw mo pa. Naku, double kill yon kasi yung at high heat nagre-release ng harmful chemical sa ating katawan. Mga fatty foods, mga paulit-ulit na nilulubog sa same mantika, nagre-release ito ng free radicals. Lack of exercise, lagi kang nakaupo, wala kang man lang ka-exercise, o risk factor ka rin pala dahil bumababa ang iyong metabolism. Kung mababa ang iyong metabolism, wala kang exercise, hindi nakakalabas ang pu na iimbak ang mga undigested food sa colon na pinagmumula ng colon cancer. Obesity, lumalaki ang tiyan mo, tumataba ka, ibig sabihin, hindi na ipapasok as nutrition ng ating mga kinakain at yung mga kinakain natin, unwanted foods ay nai-store sa ating colon, nabubulok, pinagbabahayan ng trillions of bacteria. Kung ikaw ay may 2 or 3 risk factors na na-mention ko dito, ikaw ay mag-ingat na. Alam mo kung bakit. Dahil pag ikaw yung madad na 60 years old, ayan na, dyan ka na sisingilin. Hindi yan nangyayari overnight, ang colon cancer. Ito ay treatable at an early detection. Palagay mo ikaw ay may risk factors na na-mention ko, ay maglinis ka na ng colon on a regular basis, mag-hydrocolonics ka na, o kaya mag-coffee enema ka, dahil ang ounce of prevention is better than a pound of cure. Dahil wag mo nang hintayin, maging late stage ka na mahirap nang i-treat. Okay, so ngayon Ate Mirna, meron bang warning sign? Kasi minsan 'di ba, hindi naman namin alam na meron na palang tumubo na something 'di ba sa aming colon. Ano po ba yung mga dapat na bantayan na mga signals na baka meron na kaming colon cancer? Okay, etong mga warning signals na to, no, change in consistency of the stool. Mamaya kayo nagtatae, kadalasan nagtitibi naman. Tapos meron siyang plema, meron siyang mucus, meron siyang dugo, at ang kulay niya maitim. At pag nagdighay ka, may toxic na amoy kasi bulok na ang iyong colon. At ito pa, pencil-like stool siya kasi barado na nga yung daluyan ng dumi. So, para siyang pencil, hindi ba usually malaki? Ito, pencil-like, napakaliit dahil wala na, barado na ang labasan ng dumi. Of course, may makakapa ka, parang may bukol sa iyong abdomen, no? Makakapa mo yun dahil lumalaki nga yung bukol na yon na nagsimula sa isang kuntil or polyps. Of course, parang ikaw ay laging bloated, kinakabag ka, hindi makautot. Of course, in a matter of 1 month, naglulus ka ng 10 pounds, nangangayayat ka talaga kasi hindi na nasesend ang nourishment sa katawan dahil nga barado lahat. Ano? Of course, easy fatigability, madali kang mapagod dahil 70% ng ating immune system ay nasa colon. Kung ito ay punong-puno ng fungus, parasites, trillions of bacteria, ay ibig sabihin yung immune system mo ay babaksak, nagkakaroon ng inflammation. Kaya ang unang simptomas ay madali kang mapagod, nanghihina ka, wala kang appetite kumain. Yan ang mga warning signals. Kung meron ka nito, wag mo nang hintayin na maging late stage ka ng colon cancer dahil mas mahirap i-treat. Ang tsansa ay napakaliit. Whereas kung early detection, there is a 90% chance, greater chance of cure.
This time, Ate Mirna, share mo na sa amin ano po yung role ng diet para makapag-prevent ng colon cancer. Okay, ang ating pagkain dito ay tinatawag na whole food plant-based diet. From the term itself, whole food, natural, organic, wala siyang chemical. Bakit gulay? Ito ay high in fiber. Pag high in fiber, yan ay walis ng ating katawan. So therefore, lahat ng mga toxins, inalalabas niya 4 to 6 hours pa lang na kumain ka. 6 to 8 hours, na-digest na siya, nakapu ka na, nailabas na. Pag ikay kumain ng mga karne, 1 month, bago mo siya ilalabas, yon ay nakaimbak sa iyong colon, kaya nga lumalaki ang tiyan mo, nagiging bloated ka, hirap kang umutot, yan yun. Cancer is a lifestyle disease. So sa umaga, pagising mo, ano nang kinakain mo, ham, spam, tocino, yan ay papalitan na natin ng mga whole food plant-based diet na high in fiber. If you eat whole food plant-based diet, healthy ang kinakain mo, you starve cancer cells to death. Magugutom sila. Wala silang pagkain processed meat and sugar, pagkain ng cancer. Kung hindi mo sila pakakainin ng pagkain nila, magugutom sila. So they will die a natural death. Let food be your medicine. Ito ay napakalaking role ng diet sa pagtitreat ng cancer dito sa Tree of Life. Kaya yan ang lagi namin tinuturo. So, Ate Mirna, bukod dyan, meron ka pang listahan dito paano natin maiiwasan ang colon cancer. Ito naman na natural ways, we're talking para ma-avoid natin at saka early stage, switch to whole food, plant-based diet. Ang goal natin, starve cancer cells to death by eating high fiber foods, rolled oats, yogurt, kimchi, kombucha, kefir, Yakult, yan yon instead, So, instead na baboy, baka, chicken, palitan ng green leafy vegetables, kangkong, dahon ng sili, alukbate, cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cabbage, cauliflower, bok choy, yan ang tinatawag ng cruciferous vegetables. Yan ay panglaban ng cancer. Sa pagluluto, iwasan ng fried foods, steam mo na lang, i-boil mo na lang. Kung magigisa ka, gumamit na ng tubig. So, manner of cooking, very important yan na itinuturo namin sa mga cancer cases namin. Number 2, yung gagawin mong tubig, siyempre yung dahon ng papaya, dahon ng paragis, dahon ng serpentina, guyabano leaves, chichirika. Pakukuluan mo at gagawin mo siyang tea. Ngayon, yung papain, yung papaya seeds, kainin mo yan una-una, nakakapagpalambot ng ating po para mailabas yung mga toxins. At the same time, meron siyang anti-cancer property rin. Yan ang ating mga herbs. Number 3 ay spices, garlic, onion, ginger, turmeric. Ito ay anti-inflammatory. Pwede mo silang pakuluan sama-sama at siyang iinumin mo. Ang turmeric, para mas ma-enhance mo ang kanyang compound, ang kanyang effectivity, lalagyan mo siya ng a teaspoon o dash o paminta. Pag sama-samahin mo, pwede mong gawing sausawan, pwede mong gawing tubig, etong apat na ito. Ang susunod ay mga supplements for colon cancer. Of course, na-mention ko na probiotic. It improves digestion, promotes good microbes. Vitamin D and vitamin E. Ang pasyente namin dito, part ng kanilang treatment modality, magpapaaraw sila before 9 o'clock and then after 3 o'clock. Ito ay high in vitamin D. Meron silang pangsukpo ng cancer, pumipigil sa pagdami ng cancer. So next natin ay detoxify your colon. Ang importante dito ay lagi nating nalilinis ang ating colon because with a clean colon cancer will go away. A toxic colon is the root cause of colon cancer. So therefore, kailangan panatilihin nating malinis ang ating colon. Dalawang pamamaraan. One is nutritional way at mechanical way, which is through hydrocolonics na nililinis ang iyong entire colon para mapanatili nating malinis ang iyong colon at hindi yan pagbabahaya ng trillions of bacteria, fungus, and parasites. So you have to be mindful that your colon is cleansed all the time through mechanical way, and that is hydrocolonics. Change your lifestyle, Correct. Of course, Oo. stop smoking, stop drinking alcohol. Anong meron dyan? Yung nicotine sa cigarette smoking ay nakakasira ng ating katawan. Yung pag uminom ka ng alcohol, kasama nito yung mga pulutan, mga chicharon, pagkain ng cancer yan. So, stop na.
No, change your lifestyle kasi cancer is a lifestyle disease. Itong mine-mention natin dito ay best doctor. Kahit anong sakit mo, best doctor to. Mag-exercise ka. Dahil pag nag-exercise ka, hindi ka sedentary activity, yung stool mo, hindi magi-stay put dyan. Lalabas yan. Dahil nga, hindi ka magiging constipated, hindi magiging slow ang iyong metabolism dahil na-i-increase ang iyong peristalsis, ang iyong circulation, ang iyong colon. Therefore, hindi na i-stack ang toxin sa ating colon. Okay, 8 hours sleep. Kailangan makatulog ka ng 8 hours sleep. Huwag kang iinom naman ng sleeping pills kasi any drugs is a foreign body in our katawan. Kasi pag hindi ka natulog, ang liver mo, ang kidney mo, hindi magkakaroon ng time para mag-filter. So therefore, hirap na hirap siya. Hindi sila makarecharge. So pagising mo sa umaga, wala kang energy. So, importante ang 8 hours sleep. Get sunshine at stay hydrated. 8 glasses of water para ma-flush mo yung lahat ng toxin sa katawan through your urination and through poo kasi mahahydrate pati po, mailalabas mo siya ng Mm. bonggang-bongga. 85% of colon cancer ay nagmumula sa emotional conflicts. Usually, tatanungin mo ang mga pasyente bakit sila nagkaroon ng colon cancer. Matinding pinagdadaanan na problema sa pamilya, mayroong nag-separate, may namatay. So, you have to manage your stress dahil ang matinding emotion nakakabaksak ng ating immune system at hindi nakaka-recover. Ang last but not the least, avoid constipation. So, kakain ka ng high in fiber, dapat ay mailabas ang iyong poo. Wag na wag kang hindi pupupo sa isang araw dahil yan ay isang warning signal na hindi healthy ang mga kinakain mo. Ibig sabihin, low in fiber. So, kumain ka lang ng natural, change your lifestyle, gulay. Gulay is the number one, walang bayad na gamot. All right. So, ang daming mga recommendation para maka-avoid sa colon cancer. So, aside from that, meron ding mga nire-recommenda ang Tree of Life Wellness Center na mga natural remedy. Yes, yung kanina ay sinasabi natin na wala ka pang diagnosis. Pagka ikaw ay na-diagnose naman ng colon cancer, ito naman ang ating ipinapayo sa conventional triad yun cut, burn, and poison, surgery, chemo, and radiation. Dito naman sa alternative medicine, triad din yun kami ay strengthen through mega dose of vitamin C, nourish through juicing therapy, at cleansing through hydrocolonic. So yan ang ating ginagawa upang sa ganun, within 10 days, mapalakas natin ng pasyente. Ini-strengthen natin through mega dose of vitamin C para ma-boost ang immune system at ma-strengthen natin at ma-energize natin ang pasyente. Sa susunod naman ay juicing therapy. Ito ay superfood. It's either you have to have a juicer and a blender dahil sa juicer talagang purong-puro para ma-nourish ang iyong cells, para ikaw ay lumakas. Sa study namin, cancer is a vitamin B17 deficiency. So, ini-inject namin yan ng IM para ma-supplyan natin ang kanilang deficiency. Nung unang panahon, uso ang SCARBY, natakpuan nila ang cure for SCARBY is vitamin C. So, nung natakpuan na yon, wala nang namamatay sa SCARBY. Same thing with cancer. If cancer is a vitamin B17 deficiency, ini-injection na natin para masuplayan sila, para mapagtagumpayan nila ang colon cancer. Okay. Ate Mirna, bigay mo muna ang ating 3-day detox plan. Okay, sa ating 3-day detox plan, siyempre meron tayong breakfast, day 1, meron tayong munggo with malunggay, lunch natin, broccoli salad with cashew dressing, and then dinner natin, may fruit detox smoothie, AM snack is fresh fruit lang, at PM snack, fresh fruit. Day 2, may 1 glass of buko juice sa breakfast at 1 glass green detox juice. And then lunch, 1 fruit detox smoothie, 1 glass red detox juice. Dinner naman, of course, 1 glass green smoothies ulit at 1 glass green detox juice. Sa AM, may ginger tea ka. Sa PM, may another ginger tea. So, day 3 naman, breakfast mo, brown rice congee. Pwede ka nang mag brown rice congee, no? Wag yung ordinary white rice na, no? Ito ay talaga naming sinasanag namin sa gabi upang sa ganun ay ito ay healthy. Kasi ano ba pagkakaiba ng white rice sa brown rice? Ang brown rice ay high in fiber. Ang white rice ay nakaka-constipate. So, with steamed kalabasa, and then lunch natin, carrot ginger detox salad, and then dinner natin, chickpea curry with brown rice. AM snacks, fruits lang. PM snacks, fresh fruit.
Ayan. So, kompleto na ang ating 3-day detox plan na pwede niyong balik-balikan. Ito naman ang mga juice recipes natin na i-juice natin. Of course, fruit detox, 1 cup frozen papaya with seeds, yung buto niya, at yung watermelon with seeds. Ngayon, ibe-blend mo lang siya. Yan na, meron ka ng detox. Green detox naman, 1 bunch celery, 1 lemon, yan na ide-demonstrate natin mamaya, 2 knobs of ginger, and then i-juice mo na lang siya. Okay, ito yung green detox juice.